Hello, Philippines! Kamusta naman ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host, Marlene Crag, at kumusta ka, Bagong Pilipinas? Ang bagong talk show ng bayan. And with me, of course, is my beautiful millennial host, DJ Rina Tolentino. Good morning, Miss Red. Ayan, red na red tayo for today. At eto na nga, mga kababayan, mga kausapang Pilipinas. At kumusta ka, Bagong Pilipinas? Nagbabalik na naman kami para talakayan at magbigay ng good vibes and hopes para sa ating mga fans, viewers, at sa ating mga kababayang sumusuporta dito sa Kumusta ka, Bagong Pilipinas? And Feb-ibig is waving na nga. Ramdam na ba natin, mga kababayan, ang pag-ibig? Sobra naman din talaga yan na pinag-uusapan at napapanahon, MK, ang ating usapan. At nung una nating segment ay pinag-usapan na nga natin kung bakit kailangan isakripisyo ng isang babae ang peace para lang ma-achieve ang pagmamahal na dapat naman ay ibinibigay ng kusa. Ngayon, MK, ano ba yung sundot nating usapan mula sa episode 11 natin? Yan. So, ang sabi nga nila, love versus peace is the hardest choice. Ganun, I will always go for peace. Diba? Kasi peace gives you contentment. Yes. And satisfaction. So, yun nga, napag-usapan natin sa episode 11, nagkaroon tayo ng awareness, validation, and naming that pain that when you're in love but the peace is gone is a no-no for me. So, dito naman sa ating episode 12, continuity ng ating episode 11, dito pag-usapan natin ang pag-ibig na may clarity, may boundaries, at may reclaiming peace without demonizing love. Okay? So, Rina, hindi natin pwedeng pag-usapan kasi ang pag-alis ng isang babae kasi yung sunod na is yung solution. Yes. Ano ba dapat gawin ng isang babae na na-stuck diyan sa walang peace na pag-ibig na yan? So, kung hindi natin maintindihan kung bakit tayo nananatili, di ba? Okay? Well, we So speak that's why. in both perspective of a man and a woman na hindi kailangan masakripisyo ang pagmamahal sa sarili at peace of mind. But we are not encouraging our viewers na lisanin ang kanilang mga relasyon dahil meron lang kaunting problema. We are encouraging the people na nagsasuffer. Ulitin po natin yan, nagsasuffer. Dahil sa pag-ibig at maling pagmamahal. And that we want to promote awareness of what are the green flags that are supposed to be in our relationship na dapat itolerate at yung mga hindi dapat itolerate din. And at the end of the day, nasa sa inyo pa rin ang desisyon. At kami lang naman po ay nagbibigay ng awareness sa kung paano natin tingnan ang tamang At pagmamahal. paano maging masaya pag ikaw ay nagmahal. So kung napanood nila yung huling episode, marami ang nagtanong. So, iwan ba kaagad? Di ba sabi ko kasi goodbye, Joe? Oh yeah. Hanggat kaya naman na ilaban pa. Sa ating mga babae, sabi nga nila MKS, yung babae kapag ka umalis, marami nang pinagdaanan yan. Marami nang inilaban yan. At kahit naman sa lalaki. Pero more often than not kasi, tayong mga babae ay sadyang matiisin. Kaya, Alam natin yan. And sa society where we belong, more often than not, lalaki kasi yung nang iiwan. correct. Pero hindi ito tungkol sa pag-iwan ng isang minamahal. Ito ay tungkol sa hindi pag-iwan sa sarili mo. Kaya nagkaroon tayo ng topic na ganyan, hindi ba? So, Rina, ang sabi nila, kasi may mga relasyon na may pagmamahal, pero kailangan ng boundaries para bumalik ang kapayapaan. At hindi yon kabawasan sa love. Oh, What can you yes. say to that?
Ay nako, dapat lang naman. This is not an attack to everyone ha, na merong paraan ng pagmamahal nila ay ang pagmo-monitor. Pero hangga't maaari, pilitin natin i-build yung trust. Pare-parehas tayo na bigyan ng kalayaan and space na mabuhay ng normal ang ating mga partners. Hindi, okay, you're stalking doon sa mga kasama niya sa opisina, pinupuntahan mo sa opisina, ayan, lahat ng kaibigan niya ay dapat meron lang normal na trato at pagkontrol sa ating mga minamahal. At control itself is already a negative connotation. So now, if you want to control your partner, it should be a control loving them. Ayan. So, ang pagmamahal dapat talaga, alam mo ba, nagkakaroon ka ba ng boundaries? Even sa opisina, di ba, yung sa mga kaibigan mo, I set my boundaries. Yeah, Yung mga definitely. pwede at hindi pwede nilang Mm, gawin sa'yo. mm. Di ba? So, ganun din sa pag-ibig dapat. The do's and the don'ts. Yes, hindi porke nasa parehas kayo na relationship ay lahat ng access dapat meron kayo parehas. It should not be the case. Yeah. At ang pagmamahal daw na totoo, hindi ka pinapalit para manatili. O hindi ka pinapaliit, rather. Pakiulit nga. Ang pagmamahal na totoo, hindi ka pinapaliit Or para in English manatili na lang, lang. shrink. Yes, Yeah, it you doesn't should make not you shrink. shrink. Hindi ka dapat kinakabahan para mahalin. Meron talagang ganun. Meron. Yung talagang, ay, ayaw niya to. Ayaw, hindi na ako lalabas. Kasi hindi niya ako pinapayagan, magalit siya. Ay, hindi na ako sasama sa company outing. Dahil ayaw ni magagalit siya. Yun yung mga, come on. If you don't trust your partner, how can you call him and how can you say, I love you, diba? I think I had a relationship. Ano naman, mag-laundry na naman ako. Hindi ko napapangalanan. Gusto ko na Tapos, umiyak. ako'y nangliliit ka, yung shrinking or yung boundaries mo, yung talagang, kinukuha niya, kinocross na niya. Yung, i-correct ka niya, parang siya yung mas matalino sa'yo. Even na pinag-aralan ko na yung pinag-arguhan namin, mas alam pa daw niya yung alam niya. Pinag-aralan ko na nga eh. Yung mga little things like, kaya minsan pag may mga ganyan, hindi, nananahimik ka na lang. Alam mo, you have to be aware din. For the sake of discussion lang, we have to identify din yung narcissistic love na sinasabi na going above and beyond borders na hindi na normal mag-isip. Mm. Yun. Kasi minsan, ang nangyayari is we're just thinking as normal. Pero meron na palang narcissistic tendency yung partner natin na hindi natin alam. And later on, when it got worse, doon lang natin naintindihan na, ay, eto palang taong kasama ko is may pagka-narcissistic. So, etong episode na to is to promote yung not sacrificing yourself in love. Pero just in any case, if you got the signs of narcissism sa relationship, you have to also think, Twice. yeah, twice already. Pa-check up nyo na yan. So, minsan ang tanong daw ay, hindi mahal ko pa ba? Ay, hindi yun ang tanong na, mahal ko pa ba siya? Hindi mo daw kailangan sirain ng pag-ibig para piliin ang kapayapaan. Pero, kailangan mong piliin lagi ang sarili mo, Rina, at maging buo ang pag-ibig. Oh. There's no such thing as perfect love naman din talaga. And there's no such thing as perfect person, as a perfect lover. But respect should always be there. Once respect is gone, peace of mind and also trust is not anymore there. Well, I think you have to start packing your things or maybe considering talking to your partner. It's because that is already a serious matter to discuss if you really think that you would want both to work on the relationship. Yeah. So, pag yung hindi ka na secured,
at hindi ka na nire-respeto at hindi ka na rin, wala na rin assurance na talagang magbabago pa siya. And then, dapat may emotional protection ka na rin sa sarili mo. You know, yan ang dapat ilagay mo sa isip mo. Always magtira ka para sa sarili mo kasi Secured ka dapat. hindi kailanman magiging secured ang promises and emotions. It changes in time. Stability, nasa sayo lang yan. Sustainability, nasa sa inyo parehas. Pero, again, let us emphasize that in loving, there should be boundaries. In loving, there should always be left something for you. Ayan. So, ano yung sa palagay mo? Have you been into that relationship na talagang nagstay ka pa rin in spite na hindi ka na masaya? Yes, I stayed for like 4 years more. But I know I realized already na tama na. It was because hindi mo na talaga, gumising ka na lang isang araw na Pero wala ka ng... bakit, anong nagtulak sa'yo na tama na? A lot of paano ko ba sasabihin? It's more on emotional, mental, and self-sabotage na yung nangyayari na you really have to force that person to love you despite everything that is going on. Lahat na ng gulo, lahat na ng sakit, lahat na in any form nandun na. Pinilit ko pa rin na, ay, baka magbago pa to. Ay, baka maayos pa namin. At nakakahiya sa ibang tao na, ay, ano siya, she's successful, yet she failed in this area of her life. Pero hindi. We should not think of people. We should not think of others. We should think of ourselves, the children na nakikita kung paano nagsasuffer ang parehas na party. It's because you no longer serve your purpose as a partner, as a lover, as a spouse, or somebody significant for that person. And if you cannot be, hello, if you cannot be good enough for that person that you love most, tell them straight. Paano ba ako magiging sapat? Or paano ba tayo mag-i-improve parehas? Hindi yung magbabatuhan kayo parehas ng mali. Dahil it will never work. Tapos, paulit-ulit. Diba? Paulit-ulit. Sinabi ko na nga na mali yan, wag mong gawin. Tapos, same pa din. And then, nag-usap ulit kayo, ay, ayoko na to, tama na to. Ulit pa rin. So, wala nang pagmamahal at respeto because if love is there, i-consider niya ang mararamdaman mo, i-consider niya kung ano yung pagdadaanan niyo parehas. Yan. Kasi minsan ang definition natin, o yun sa iba, yung love, ang definition nila minsan ay kilig yung basta mahal ko siya, kaya kong tiisin. Pero love alone pala, yung feeling na yan, yung fleeting feelings, kasi temporary yan eh. At saka may mga degree ng pagmamahal na ganyan at may mga different meanings of love. So, dapat daw yung love na yan ay healthy na relationship. Kaya, sa akin, ano yung healthy relationship sa'yo? So, okay ba sa'yo ang emotional security? Importante. Emotional security kasi, ang hirap din i-sustain yan, MK. It has to be like, everyday kailangan ng validation, assurance, pero ikaw sa sarili mo, mararamdaman mo kung comfortable ka ba sa pagmamahal na yon? Nandun ba yung trust? Hindi ka ba magdududa sa partner mo? Kasi once duda is there, Wala na. yeah, it will never be healthy. Binabagyo yung emotion mo lagi, di ba? Hindi lang bagyo. Superstorm, signal number 7. So, yung consistency, importante sa pagmamahal yun. Yeah, I think I said this kanina sa early episode natin na action and words should align. Hindi kanya pwedeng pangakuan na magbabago siya, pero after 2 days, balik siya. I think that's not So, right. words equals action Yes, dapat. At sustainability. consistent Yeah, dapat. consistency. Tapos yung trust.
Kasi pag nasira na yan, nawawala ang respect. Oo. At saka, kahit patawarin mo, MK, yung trust, yung talagang it will deteriorate in time. I had that cheating experience already. And pinatawad ko eh. Mm. Pero it haunts me every day. Mm. Hindi pala, sa akin pala, akala ko pinatawad ko na, pero hindi. It comes out naturally in time. Na parang yung sugat, na nilagyan mo ng band-aid na Yeah. hindi pa magaling. And then it got worse. And then naramdaman mo na humahapde, sumasakit ulit, and meron na siyang infection. And that Wow. infection will ruin the same feelings that you have for that person. Correct. Alam mo ba sa karamihan sa Western world ng mga girls, you cheat once and you're gone. Tayo mga Filipina, Kahit we 5 na are- yung 7 na yung cheating na nangyari. multiple choice na. Mm-mm. Okay pa kasi sabi nila culturally, isim mo yan, ganyan lang mga lalaki, uuwi rin yan sa bahay mo. Ikaw yung pinakasalan, sa'yo yung papel. Oo. Diba? Ano pa yung sabi nila, pagkahaba-haba ng posesyon, sa simbahan din ang tuloy. So that means, yung sinang pinakasalan, babalik pa daw. Pero, Hindi ka magiging masaya, girl. Tandaan mo. hindi naman tayo removing faith. Yes. Faith, sa mga relihiyoso na ating mga kababayan. Pero kung naniniwala kayo, okay lang yun. Pero ilang taon po kayong magpe-pray? Ilang taon ka kaya magbabago. mabubuhay sa mundo, 20 no? years. So, 40 years in your life, let's say, nagtiis ka na ng 10 taon and you are like 30. And another 10 years, 40 ka na. Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang 65? Hindi lang yan. Yung nagsasabi sa'yo magtiis ka, hindi naman siya yun Yes. sa sapatos mo. Maawa ka sa sarili mo. Yun lang yun. So yung respect, importante yun sa akin. Pag wala ng respeto yung lalaki sa'yo, ay ayaw ko na din. Diba? Ano yung ibig sabihin na hindi ka na nire-respeto? Yung parang sinasabi sa'yo, mahal ka, pero sinasaktan ka mentally, emotionally, lahat ng sinasabi mo parang ini-invalidate or wala siyang naririnig, hindi niya napapansin or pinapansin. And then, contrary sa lahat ng pinangako niya, yung support, he's always there. Pag kailangan mo, wala naman siya. Pag, let's say for example, a lot of men really are good at promising, pero pagdating yata sa whether they want to really keep that, yun sabi nga nila, pinangakuan ka na, gusto mo, tuparin pa. May napanood ako na sine, sabi nila, huwag kang maniwala pag bago pa lang. Kasi ibibigay talaga ang stars and moon. Oo. Everything they'll give to you. Pero pag wala na yung fireworks kilig factor in the very beginning, yung parang naglalaho na. Pero alam ko na may mga exceptions to the rule, di ba, Lina? Pero again, ito yung mga steps na alam mo pag wala na ay magbabu ka na. Say goodbye. Yung calm, you're no longer calm in yourself. Yung nervous system mo, yung ups and down na. Tapos parang chaotic na. Pati yung pag-iisip mo. Tapos baka hindi ka na rin nakakatrabaho, wala ka hindi ka na na-inspire. Nangyari pa ba yun? Yung parang, kasi aligaga ka lang sa kanya. Gusto mo na yung cellphone, babasahin mo, hindi ka na nakapag-concentrate gumawa ng ibang bagay. Yung priority mo na yung reply niya from time to time. And again, to the girls, I think, matalino na tayo ngayon eh. Somehow. Sa ating mga Filipino community, na matalino na tayo, alam na nating lumaban, not like before. As compared before na talagang, that is also why a lot of marriages sustained. It's because of the connotation of you really have to make tiis, magbabago rin yan, pinakasalan mo yan. Those are the things that we are living it up to now. But it changes in time. It's because the feminism, equality that we are promoting, we have the self-love, we also have the vowsy that we have. So a lot of foundation already and nourishment of how much we could enjoy Yeah. the perks and benefits of you loving yourself.
Gusto ko yung self-awareness ng emotional intelligence. Yung EQ, di ba? Yan yung empowerment talaga na kung alam mo yung meaning ng emotional intelligence, may self-awareness, may self-regulation, may empathy, may communication skills, ano pa ba yung panglima ko? So, pag yung knowing all your standards and yung mga boundaries mo, pag alam mo yan and you know yourself, ma-empower ka na may value, you put value and self-worth. Kaya pag krinos yan ng isang tao na hindi ka na nire-respeto, please, wag na po. Di ba? Yeah, and again, you know kung hanggang saan ang pwede mong kayanin para sa isang tao, para sa isang pagmamahal. It's not good that we have a broken home, but it's not also good that we are raising broken people and we are living broken in a home that we think that we are supposed to be in. A home is where love is. A home is where peace is. A home is where you can be happy, you can enjoy who you are, you embrace each other and there is respect. And if anything is missing from these, whether you nourish it, you talk about it, or you live. So, alam mo ba yung silent anxiety? Yan nangyayari. Hindi alam ng tao, ngumingiti ka pa rin, nakala ng magulang mo, naka-lipstick ka pa rin, nakadamit ka pa rin ng maganda, pero deep inside you, parang may nasirang-sira na. Kasi dahil sa silent anxiety na yan. Ruby Woo, Mac, or Bobby Brown will never Cover that ever anxiety, cover diba? the anxiety and brokenness you get every day. Sabi nila, Rina, hindi ka daw praning. Pag mahal mo, gusto mo lang malinaw. Diba? Pero kung lagi kang nag-aalala, ay hindi na yan peace. Yeah. Ano ba talaga? Bakit sinasabi, mahal ko pa rin siya pero hindi ka na masaya? Ano yan? O tuliro ka na? Sabihin mo, love mo pa rin? Pwede ba yun? Tumigil ka ng suminghot ng gasol. Okay. Di ba? It happens naman and we cannot really invalidate their feelings and their reasons of staying. But again, if you really would want to stay, you have to draw the line as to when and how ang kaya mong itolerate. At huwag yung forever ka nang nakatali dyan, ay, pinakasalan ko nandito ako because we have our vows. Andito ako, it's because I love him. Love should be defined in a healthy way. Again, you ask yourself, ano ba yung love na gusto mo? Is it the same? Or meron kang hinahanap? Mm-mm. So, at lagi nating paalala, pag yung pag-ibig na yan o pagmamahal na yan o yung karelasyon na yan, naapektuhan yung mental health mo. Talagang no-no na yan. Ano ba yung mental health? Yung nagkakaroon ka na ng anxiety attacks. Kasi pag lagi hindi mo ipagamot yan o hindi mo ipa-therapy yan, magiging gaya sa akin ka, magkakaroon ka ng arrhythmia. Kasi yung puso mo sanay na ilang taon na lang na ganun ang kanyang buhay. Sa palagay mo, healthy yan. Yung mga iba nga, pag hormonal imbalance sila, nagkakaroon ng pimples. Pag marami kang problema, pag stress out ka, hindi ko mainom ng vitamins. Magsasabi sana ako papangit ka. Magkaka-rashes ang mukha mo, magkakaroon ka ng eye bag, gaya ko. At saka pimple. Pangit ang skin. Walang glow talaga. Okay? So, pag ganyan na may silent anxiety ka na, dapat goodbye, Jonah, di ba? Yes. Or, you have to plan the exit already. Kasi hindi ganun kadali na, ay, tapos na, done. Ayoko na, done. It's never easy. And it's not how we think it is. It is a process. But again, you have to start because when are you going to do it? Kung takot ka mag-umpisa ngayon, kailan mo tatapusin ang misery mo? Correct. So,
pag ganyan na umiiyak na kayo lagi-lagi, 'di ba, hindi ka na rin nakakatulog ng mabuti, tapos pagod na yung utak mo, pagod na ako. So you are becoming mentally and emotionally tired, tapos wala ka ng confidence sa minamahal mo kasi ini-stalk mo na siya. Ay dapat talaga mag-goodbye na tayo. So, mahal mo siya pero hindi ka na masaya, girlfriend, at hindi mo na rin kilala ang sarili mo, ay dahil swinalo mo na lahat yung mga core values mo para lang dyan sa pagmamahal na yan, ay dapat talaga pwede na tayong mag-goodbye, Joe, di ba? Kasi pag walang boundaries, talaga ang pagmamahal, apakan ka talaga. Pero pag sinabi mo yung boundaries mo, yung mga do's and don'ts, yung mga pwede at hindi pwede, from the start, pati ikaw, isasabihin mo sa sarili mo, oy, this is my boundary, pero hindi ka nagbigay ng boundaries kasi wala. Aapakan ka talaga. Diba? Minsan nga, sabi ko, yung boundaries na yan, pwede nga natin yung anong don't and don't. And if you cross these boundaries, o mag-break tayo, bigyan kita ng chance. Tapos ipapakwan mo, notaryo mo. Para, you told me, these are my boundaries, and you always crossed it. O, di ba? Kasi minsan, bakit? Minsan, ikaw pa yung masama sa mga friends, sa mga relatives niya. Kasi mayabang yan eh. Masyadong OA yan eh. O, di ba? Pero pag meron kang ganyan, anong OA? Ito po yung mga boundaries na ginagawa niya. Di ba? So, pag wala ng personal peace, ang sarap kayo mapayapa. Nakakatulog ka pa pag walang peace of mind. Talagang, magiging haggard ka, girl. So, Mamili ka wag na kayong maniwala sa mga relatives, kaibigan, na tiisin. You endure it. Ay, wag po kasi hindi naman sila sa sapatos mo. Hindi nila nararamdaman kung ano yung nararamdaman mo. They are not who you are, and you are not them. So iba, yung sufferings mo, sa kanila sympathy, walang empathy. Kasi yung empathy, nasubukan na nila exactly kung ano ng kwan mo. Pero pag sympathy, yung hindi pa nila nasusubukan. Kasi yung mga may empathy, sabihin, ay Rina, nasubukan ko na yan, umalis ka na, kasi alam ko na yan. Diba? Pero even that, it's always individual choices. Diba? Yes. Pero ako, I will always choose happiness and peace of mind. A happiness with peace of mind. Ikaw, Rina. It's always self-love ito talaga lagi yung pinaglalaban ko. Self-love, self-development, and if you think that you have to detach already, you got to be aware. Kung masyado ka ng dependent, clingy, and wala ka ng pagmamahal sa sarili mo, nakakalimutan mo na kung paano maging masaya because of a person, I think you have to step back, realize that from the very beginning, nabuhay ka ng wala yan, balik ka sa dati. Yan, kahit binigyan pa kanya ng maraming luho, maraming material things, maraming bounties. Kasi minsan mga babae, ay sayang, ganda ng bahay ko, ng kondo ko, yung kotse ko and everything. Hindi ka naman masaya. Ano ba yan? Yeah. Ipunin mo, i-transfer mo lahat sa pangalan mo para wala kang sasayangin. Pero, ay, meron ako mga friends na nangyari ganyan. diba? So, nilipat niya lahat sa pangalan niya. Yeah, be wise more than anything. If you think na love na dehado ka, be wise. Eto, since Valentine's presentation to, ano yung message natin? Umpisahan ko sa sarili ko, ha? So, ang Valentine's po, hindi lang yung pag-receive ng chocolates, ng flowers, ng mga diamonds, and gold. It's also about asking yourself, does my life, give me peace? Or just an emotional survival? Because the real love should feel like calm, safety, and respect. And being able to sleep at night without overthinking. Okay. Alam mo, meron akong nabasa kagabi. It says,
You can be the most beautiful shade of yellow, but you'll never be enough for someone whose favorite color is blue. And it really stayed with me. It's a reminder that sometimes it's not about your worth, it's about compatibility. You don't need to change your color and size for anyone. Someone out there already loves yellow. If this hits you, it's probably time to stop forcing yourself to fit for someone and to a place where you don't belong. Praise the Lord. Amen. Yes, and So, ang closing line ng Kumusta Ka Bagong Pilipinas sa aming studio partners at galing na rin sa amin, hindi sapat na mahal mo, dapat panatag ka rin. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi lang nagpapabilis ng tibok ng puso, pinapatahimik din itong puso at sa isip mo. Hello, this is your host again, Marlene Craig, and thank you for watching. Hope you will watch again next episode. So next week, yes, and we are inviting you for next week. Meron kaming guest at makisaya kayo sa susunod naming mga episodes. And thank you so much for supporting Kumusta Ka Bagong Pilipinas. And this is a love and Feb-ibig topics that we are bringing every episode. Suportahan ninyo kami at kung meron kayong mga gustong talakayin namin tungkol sa inyong Mag-comment. pinagdadaanan, mag-comment lang kayo or kaya mag-message sa aming Kumusta Ka Bagong Pilipinas page at huwag nyo na rin kalimutang i-follow, i-like, i-subscribe ang aming TikTok, IG account, YouTube, and Facebook account, and also DJ Rina. Ayan, at maraming salamat hanggang sa susunod na episodes. Magandang umaga at salamat po. and thank you to our Bagong Pilipinas studio technical crew, si Sir Mark Aquino, Sir Joseph Echano, and RJ Kainhog, and of course, our beautiful program directors, Miss Jillian Mangubat and Alicia Avila. Kamusta ka, bagong Pilipinas?